Nikola Jokic bumawi kay SGA sa MVP race. Durant harap-harapan ng iniinsulto ng Phoenix Suns. Inilabas ang hininging kapalit kay KD. Steve Kerr nag-aalala sa malaking bagong trabaho ni Curry. At Jimmy Butler nagpasalamat sa Warriors. Matapos matalo ng malaking 24 na puntos noong Lunes laban sa Oklahoma City Thunder, nakabawi ang Denver Nuggets. Ang dalawang powerhouse team ng Western Conference ay muling nagharap nitong araw at tuluyang iiwan ng Nuggets ang Oklahoma City na may huling halakhak. Tinalo ng Nuggets ang OKC na may kalamangan na 13 puntos, pinangunahan ng napakagandang laro ni Nikola Jokic. Ang 3-time NBA MVP ay nagtala ng 35 puntos, 18 rebound, 8 assist, 1 steal at 1 block. Si Jokic ang unang player sa kasaysayan ng NBA na nagtala ng ganoong numero sa isang laro ayon sa StatHead. Pumasok si Jokic sa laban nitong araw na may ilang seryosong injury. May iniindang pananakit sa parehong siko at kaliwang paa. Sa kabila nito, naghatid siya ng isang makasaysayang pagtatanghal upang talunin ang pinakamalakas na team sa Western Conference sa kanilang tahanan, matagumpay na bumangon mula sa mabigat na pagkatalo noong Lunes. Kasalukuyang may average si Jokic na 28.9 points, 13.0 rebounds, and 10.5 assists per game ngayong season. 3 araw lamang ang nakalipas, nagtala siya ng kauna-unahang 30-20-20 game sa kasaysayan ng NBA at ngayon ay muling nagtakda ng panibagong record sa isa sa pinakamalalaking laban ng kanilang season. Ang paglalaro sa Oklahoma City para sa isang back-to-back na serye ay isang matinding hamon para sa anumang team. Ngunit umalis ang Nuggets na may 1-1 record, isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Walang team ang gugustuhing makaharap ang OKC sa isang 7 laro na playoff series. Ngunit pinatunayan ni Jokic at ng Nuggets na kaya nilang lumaban sa pinakamahuhusay. Sa kabilang balita naman, mainit na usapan sa NBA mula nang lumitaw ang pangalan ni Kevin Durant sa trade deadline. Inaasahang maghihiwalay ang Suns at si Durant ngayong summer. Gusto kong matapos ang aking career sa aking sariling mga termino, iyon lang. Sinabi ni Durant sa The Draymond Green Show kasama si Baron Davis ilang linggo na ang nakalipas. At dahil gugustuhin ng anumang team na mag-trade para sa kanya na pumirma siya ng extension, may control si Durant sa proseso. Ayon sa mga source ng The Republic, ang pinakamainam na kapalit sa Durant trade ay makuha muli ang 3 first-round picks at isang young player bilang bahagi ng isang multi-team deal na makakatulong din sa Suns na makaiwas sa second apron. Mahirap maabot ang ganitong target. Malamang ang mga draft picks ang pangunahing prioridad ng Suns dahil wala silang kontrol sa alinman sa kanilang first-round picks mula ngayon hanggang 2032 dahil sa mga trade at swap. Posibleng kailangan pang isama ng Suns ang isa sa kanilang natitirang picks sa isang trade kay Bradley Beal kung nais nilang alisin ang kanyang kontrata. Bukod pa rito, mahirap pababain ang gastos ng walang batang players mula sa draft na maaaring magbigay ng kontribusyon. Malamang na mas uunahin ng team ownership na makaiwas sa second tax apron. Meron silang $152 milyong na tax bill ngayong season bukod pa sa $214 milyong na sahod ng team. Sa kabuuan, iyon ay isang $366 milyong gastusin, pinakamalaki sa liga para sa isang team na nahihirapang makapasok man lang sa play-in tournament. Hindi balak ng Phoenix na sirain ang buong team at magsimula muli mula sa simula. Isang mabilis na retooling ang plano kung saan si Devin Booker ang magiging sentro ng team. May 3 taon pa siyang natitira sa kanyang kontrata pagkatapos ng season na ito. Pero may pressure kung hindi masaya si Booker sa resulta ng retooling makalipas ang ilang taon, baka mapunta rin ang Suns sa parehong sitwasyon ngayon kung saan may isang superstar na malapit nang matapos ang kontrata at gustong umalis. Ilan sa mga team na lumutang bilang posibleng interesado kay Durant ay ang Dallas, Miami, New York, Minnesota at Houston at malamang na marami pang iba. Ngunit hindi sila magbibigay ng malaking trade package para lang rentahan si Durant. Hihilingin nilang pumirma siya ng 2 taong, $122 milyong extension. Dahil dito, may leverage si KD sa negosasyon. Malamang pipiliin niyang mapunta sa isang team na may tunay na tsansa sa kampyonato. Aling team ang may sapat na trade assets para mapasaya ang Suns? Malalaman natin ngayong tag-init. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay kasalukuyang isa sa pinakamainit na team sa NBA. May ipinagmamalaking 9-1 record sa kanilang huling 10 laro.
Ang Jimmy Butler era ay walang dudang naging matagumpay sa Golden State at lalo pa itong mapapaganda sa pagbabalik ni na Brandon Podziemski at Jonathan Kuminga mula sa kanilang mga injury. Gayunpaman, isa sa pinakamalaking dahilan ng tagumpay ng Warriors kamakailan ay ang kamangha-manghang laro ni Steph Curry. Sa kanyang huling 10 laro, nag-a-average siya ng 30.1 points and 6.9 assists. Habang patuloy siyang nag-e-excel sa basketball, inanunsyo kamakailan na sasabak siya sa isang bagong hamon bilang assistant GM ng basketball program ng kanyang former college, ang Davidson. Nagbigay ng kanyang opinyon si Warriors head coach Steve Kerr tungkol sa bagong papel ni Curry sa Davidson. Kung hihingin niyang lumiban sa isang laro para mag-scout ng college players, malamang natatanggihan ko, biro ni Kerr sa media. Pero si Steph Curry yan, kaya baka pumayag din ako. Sana lang hindi siya humiling. Idinagdag din ni Kerr na alam niyang mas ceremonial ang papel ni Curry kaysa sa isang full-time na trabaho. Malaki ang posibilidad na gagamitin ng Davidson si Curry bilang panghatak sa mga bagong recruit at transfer players, ngunit hindi ito makakaapekto sa kanyang pagiging available para sa Warriors ngayong season. Sa kanilang kasalukuyang magandang laro, tiyak na nakafocus si Curry sa kanyang misyon, ang makuha ang kanyang ikalimang championship ring. Speaking of Golden State, hindi na lihim na parang bagong team ang Warriors mula nang makuha nila si Jimmy Butler sa NBA trade deadline. Nagpatuloy ito sa kanilang panalo laban sa Portland Trail Blazers nitong araw sa Chase Center, kung saan nagtala si Butler ng kanyang unang triple-double mula nang sumali sa Golden State. Ang veteranong forward ay nagpakita ng balanseng laro na may 15 puntos, 10 assists, 10 rebounds at 3 steals, patunay ng kanyang malawakang epekto sa Warriors. Bagamat napatunayan niyang kaya niyang umiskor, malaki rin ang naiambag niya sa iba pang aspeto ng laro. Dahil dito, may 12 record ang Warriors tuwing kasama si Butler sa lineup. Sa kabila ng pagbabagong hatid niya sa team, hindi inangkin ni Butler ang lahat ng kredito. Sa halip, pinuri niya ang kanyang mga kasamahan sa Golden State para sa kanyang magandang performance. Hindi mo makukuha ang isang triple-double nang walang tulong ng mga kakampi mo. Siguradong sigurado yan, ani ni Butler sa mga reporter. Kung sumablay sila at nakuha mo ang rebound o kung naipasok nila ang shot matapos mong ipasa sa kanila, ang triple-double ay isang termino lang. Masaya lang ako na nanalo kami. Triple-double man o hindi, tatanggapin ko ang mga panalong ito kahit paano dumating. Hindi lang si Butler ang unang Warrior na nagtala ng triple-double ngayong NBA season, kundi isa rin siya sa pinakamabilis na nakagawa nito sa kasaysayan ng prangkisa. Ayon sa StatMamba, nagawa ni Butler ang kanyang unang triple-double sa loob ng 13 laro, pinakamabilis sa isang Warrior mula nang gawin ito ni Rick Barry sa loob ng 9 na laro noong 1972. At kung magiging maayos ang takbo ng season, tiyak na hindi ito ang huling triple-double ni Butler sa Golden State. Hinahayaan nila akong maging ako, dagdag ni Butler. Mahal nila ako dito kaya masaya ako na nandito ako. Ano ang masasabi nyo sa sitwasyon ngayon ni Butler, mga kaibigan?